Diyos de Santa María, Elena eres de gracia. El Señor está contigo. Mujeres has bendiga, y bendiga el fruto de vuestro vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, bendecinos a los pecadores, ahora y en el momento de nuestra muerte. O aking ina, sunduin niyo na ang inyong bugtong anak kasama ang mga santo at anghel. Mi vida ere complemente inútil. Pagulin ang dalawang iyon! Mukhang nakatakas sila ha. Kailangan natin tumakas, Senyor Ibarra. May naisip akong paraan. Magpalit tayo ng damit. At bakit naman? Para malito sila. Para pag nakita nila ako, isipin nilang ako si Crisostomo Ibarra. At baka mapahamakan yan. Ito na lang ang tanging paraan. Wala na tayong oras. Bilisan natin, Senyor Ibarra. Ayun, si Senyor Ibarra. Papuntang lawa. Tara, habulin natin! Magtago ka, Senyor Ibarra. Sado ka, Elias? Huwag mo na akong alalahanin. Basta kahit na anong nangyari, huwag kang lalabas. Mag-ingat ka, kaibigan ko Elias. Opo, ako lang bahala sa sarili ko. Ayun, si Senyor Ibarra. Vámonos, rápido, fuego! Hahaha, akala mo siguro hindi kami sintado, Senyor Ibarra? Pasensya ka na, kaibigan. Ipapangako kong ipaghihiganti kita. Maghihiganti ako. Babalik ako. Babalik ako. Babalik ako. Babalik ako. Buenos dias, Doña Victorina. Kapitan, Si Doña, bakit may kay bagal ang takbo at hindi sulilan? sapagkat maglalayag tayo sa mga palayang hilong, Doña Victorina. Como si es parada. Sadya naman talagang walang mabuting lawa rito sa El Pilipinas. Ang gagamutan ay napakadali. Ngunit hindi ko malaman kung bakit hindi pa ito naiisip ng kahit sinuman. Mabukas ng bagong tuwid na daanan. Mula sa pagpasok ng ilog hanggang sa paglabas ng daanan sa Maynila. Gumawa ng bagong ilog at tabunan ang ilog Pasig. Kang panukalang Yankee. Patawarin mo ako, Ginong Simon. Ngunit ako'y hindi sang-ayon sapagkat maraming salapi ang magagastos at marahil ay sira ang tao ng mga bayan. E di sirain, huwag babayaran ang mga manggagawa at gamitin ng mga kriminal at mga bilanggo. At kung hindi ito sasapat, gagamitin natin ang mga taong bayan sa sapilitang paggawa. Ngunit kaguluhan lamang ang may bungan yan, Ginong Simon. Kaguluhan? Ilang ulit na naging dahil sa sapilitang paggawa sa lupang ito. Hindi na ito maulit, Padre Salvi. At pwede bang itigil nyo ang pagbanggit ng mga karangalan? Ano ang silbi ng iyong pagiging praile kung magkakaroon ng himagsikan? Teresforo, butit nandito ka. Magandang umaga sa iyo, Padre. Anong may paglilingkod ko? Kinakailangan mo magbayad ng buwis, 200. Ano ho? Sinasabi niyo bang magbayad ako ng buwis sa sarili kong lupa? Pagkat nagkamali kayo ng pagbayad ng buwis nung nakaraan. Kung sa araw-araw ay naglilimos ako sa isang pulubi upang wag na lamang nyamutin. Aba, makapipilit ba sila sa akin na magpatuloy ako sa pagbigay kung nakapagsasagawa naman? Ito ay naiiba dahil sa iyong pagpapabaya.
Ibig sabihin nito ay wala ka ng karapatan sa iyong lupa. Dati maliit na halaga lamang iyon. Ngayon, 200 piso? Abay, napakalaki iyon. Akin lang ang lupa ko. Sa kooperasyon ang lupang ito. Hindi. Lalaban ako. Itay, parangawan niyo lang po! Itay! Huliin ang taong yan at gawing kawal! Carolina! 500 ang hinihingi namin at kung hindi, mamamatay ang kapatid mo. Labing tatlong taon na akong hindi nakapunta rito. Naaalala ko pa rin ang mga pangyayari. Sariwa pa rin lahat sa aking isipan. Parang kailan lang ang sakit na isinapit ko. Tutulungan ko po ba kayo, Ginoo? Anong ginagawa mo dito? Di ko akalain na si Crisostomo may bara at ikaw ay isa pala. 13 taon na nang inakala ng lahat na ikay patay na. At ang iyong pagkamatay labis mong dinaramdam. Napakalaki ng iyong nalaman. Baka ikay mapahamak nito, Basilio. Oo, 13 taon na akong naparito. At ako ay nagbalik upang ipaghiganti ang aking kaibigan na minsan na ring inalay ang kanyang buhay para sa akin. At nais ko ring pabagsakin ang mga lason sa lipunan, ang pagtayo ng wikang Kastila. Nakamali ho kayo. Kundi dahil sa pagkakaalam ng wikang Kastila ay hindi tayo mapapalapit sa pamahalaan. Ang wikang Kastila ang magpapaunlad sa ating mga Pilipino. Malaking kamalian, hindi ito kailanman naging pambansang wika. Aanhin natin ang pambansang wika ito kung itatago rin sa atin ang ating karapatan. Nagkakamali ho kayo. At ano ang napala yung mga kabataan? Wala kayong ibang ginawa kundi magpaalipin, sumunod at hindi pinapakinggan. At anong gusto mong gawin ko? Isa lamang akong hamak na estudyante na walang-wala sa buhay. Ang hindi nagmamahal sa kanyang sariling wika ay siya ring sisira sa kanyang sariling bansa. Kaya pag-isipan mo itong mabuti, Basilio. Magandang balita mga kaibigan. May pinadalang mensahe si Padre Erine. Anong nilalaman ito? Maaari mo basahin? Nais kong ipabatid sa inyo ang pagsang-ayon namin sa pagtayo ng Akademyang Wikang Kastila. Umasa kami sa mga mag-aral na paggawa ng mabuting dignidad, di lang para sa tao, ngunit para din sa bayan. Para sa kinabukasan! Para sa kinabukasan! Oo, Estegane, anong sadya mo at barito ka? Naparito po ako para makiusap sa aming panig Ginoong Pasta. Kung tungkol man niya sa pagpapatayo ng wikang Kastila, ay payo ko sa iyo ay huwag na lang tayo makialam. Hindi naman namin nais na malagay ka sa kagipitan, Ginoo. O manhin, pero di pa rin ako pumapayag. Masyadong peligroso. Oh, Giroga, kumusta ka? Mahirap ang aking negosyo, Ginoong Simon. Ngunit pinautang ko sila upang di ka na maabala. Pero Ginoong Simon, may umutang pa rin sa akin. Kung ganon, iharap mo sila sa akin. Siya nga pala, Giroga, may papadala ako mga baril at itago ito sa kamalig. Ngunit ito mapanganib, Ginoong Simon. Ako na ang bahala. Nauunawaan mo ba ako, Giroga? Basta hindi ako masasabit dyan. Oh, Ginoong Simon, naparito ka. Basilio, naparito ako para i-alok sa iyo ang kinabukasan mo, ang kamatayan mo. Kinabukasan ng kamatayan ko? Sa piling ng gobyerno, sa piling namin. Basilio, magdesisyon ka na. Wala na tayong oras. Naparito ako para isalba ka alang-alang sa ating dalawa. Magpasya ka na. At anong gusto mong gawin ko? Isang bagay na napakadali. Kailangan mo mamuno sa isang hukbo ng persahang magbubukas ng mga pinto sa Santa Clara. At itakas mo ang isang taong tanging ikaw lang ang nakakakilala, maliban sa akin at Kapitan Tiago, si Maria Clara. Ano? Ngunit Ginoong Simon, matagal na patay si Maria Clara.
Ano? Hindi yan totoo. Hindi pa siya patay. Ilang araw nang may sakit si Maria Clara nang pumunta ako sa kumbento upang makibalita. Nagpadala ng liham si Padre Salvin na idinala ni Padre Irene kay Kapitan Tiago. Hindi. Hindi totoo yan. Ililigtas ko pa siya. Tuloy ka na, Ginoong Simon! Hindi. Basilio! Oo, sinta ko. Huwag mo na akong aalaanin pa. Hindi, nagkakamali sila. Kakausapin ko sila. Kukumbinsihin ko sila. Ipapaliwanag ko sa... Huli, hindi ka rin nila papakinggan. Hindi, tutulungan kita. Makakalabas ka. Padre, Padre, nagmamakaawa ko. Tulungan niyo po si Huli. Ako na ang bahala. magandang araw, Padre. O pobre senyora, es el placer de verte. Padre, pasensya na po sa abala, ngunit ako ho'y nangangailangan ng tulong. Siguro, iha, anong may tutulong ko sa inyo? Nakakulong ho ang aking nobyong si Basilio at kailangan ko po siyang pakawalan. Napagbintangan lang naman po siya. Padre, esperado na po ako. Kailangan ko lang po ng tulong niyo. Padre, pakawalan niyo lang po si Basilio. Abay, maaari kitang tulungan. Magpapadala ko ng sulat sa Alperes. At bukas sa bukas, makakasama mo na si Basilio. Maraming salamat po, Padre. Para sa iyo, aking pobreng anghel. Sumunod ka lang sa akin at matutupad ang iyong kagustuhan. Padre, wow, Padre. Wow, Padre. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, magasa amin ang kaharian. Sundin mo, utusan mo para sa Ay nakong bata, ano bang itinuro sa inyo't hindi ka marunong magdasal? Hindi karapat-dapat mabuhay ang maruming babaeng katulad ko!
Minamahal ko Juanito at Paulita. Sa binyag at kampil, nakiisa kayo sa buhay at pananagutan ng Panginoon. At sa pagdiriwang ng huling hapunan, mulit-mulit kayo nakisala sa hapag ng kanyang pagmamahal. Ngayon na may kusang loob na kayo ay dumudulog sa sambayanan ito at umihiling na panalangin upang inyong paghabang. Paano mo nagawa sa akin to, Paulita? Mahal na mahal kita. Paulita, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makiisang dibdib si Juanito na iyong pagkamahalin at paglilingkuran habang buhay? Oo, Padre. Juanito, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Paulita na iyong pagkamahalin at paglilingkuran habang buhay? Oo, Padre. Pasensya ka na, Isagani. Inaramdam mo man sa akin ng tunay na pag-ibig. Ngunit, kailangan kong mag-asawa na makakabuhay sa akin sa isang babae na katulad ko. Basilio, anong sadya mo rito? Senyor Simon, naging masama akong anak. Nilimot ko ang pagkakapatay ng isa at ang paghihirap ng isa. At pinarusahan na ako ng Diyos. Nais ko nang sumama sa inyo, Ginoong Simon. Sandali lang, dinamita ba yan? Oo, ngunit hindi ito basta dinamita lang. Ano ang ibig mong sabihin? Sa ikalawa ay ikakasal ang anak ni Don Calais. Magkakaroon ng pista kinagabihan. Ang lamparang ito ay nagsisilbing liwanag, ngunit sa oras na ito ay sisindihan makakarinig ng pagsabong ang Pilipinas. At ano naman ang gagawin ko, Ginoong Simon? Nais kong ikaw ang mamuno sa iba, dalhin mo sila sa bahay ni Quiroga dahil doon nakaimbak ang mga armas. Sa oras ng pagsabog ay pagkakataon na nila para magtipon-tipon at sumugod. Kaya mag-ingat ka, Basilio. Mag-ingat ka rin, Ginoong Simon. Magandang tanghali, Dudut. Magandang tanghali din, Senyor Simon. Masayang pagbati ko sa inyong mga bagong kasal. Sana ang lamparang ito ay magsilbing masayang regalo ko para sa inyo. Maraming salamat, Senyor Simon, at sa magandang lampara. Halika, saman mo kami sa pagkainan. Gustuhin ko man sana, kaso may aasikasuhin pa ako. Salamat na lang. Tapos na ang pagtatayo. Isagani, huwag ka lang pakuloy. At bakit naman? Lumayo tayo sa bahay na yan. Hindi, kakausapin ko pa si Paulita. Isagani, pakinggan mo ako. Delikado ang bahay na yan. Nasabog ang lamparang nandoon. Mamamatay ang lahat ng nasa guong yan. Hindi, huling pagkakataon ko na to para makita siya. Isagani! Manay Tether Paris, Juan Francisco Ibarra. Juan Crisostomo Ibarra? Eh, imposible! Isang masamang biro! Matagal ang patay ang filibusterong iyon! Ngunit may pirma niya sa papel. Anong Padre Salve? Nakikilala mo bang permang iyan? Padre, Sa kanya ang sulat na kamay na ito. Tunay na buhay siya. Magpatuloy tayo sa pagkain. Huwag natin magsinin mga birong iyan. Sino si Cristomo Ibarra? Oo nga. Huwag na kayong magbiruan ng ganyan. Namatay ang ilaw! Sindihan ang para! Basta na nga! Revolver! Hubuli na magnanakaw! Adelante, Grubades! Para sa bayan, sugod!
Kaya mo to, Basilio. Para sa bayan! Mga inutil! Senyor Simon, hindi na tuloy ang pagsabog. Inatapon ni Sigani ang lampara. Sige, tumakbo ka na. Pero... Bilis na! Tumakbo ka na! Oh, Senyor Simon, bakit ka ba namamadali? Huwag mo na ngayon, Kiroga. Senyor Simon, Diyos ko! Anong nangyayari sa iyo? Tatawag ako ng doktor. Uminahon ka, Padre. Ang nagawa ay nagawa na. Sasapit na ang gabi at kailangan ko sabihin sa iyo ang aking lihim. Anong lihim? Handa ako makinig sa iyo, Senyor Simon. Ang totoo kong pangalan ay si Juan Crisostomo Ibarra. Pinlano ko ang lahat ng ito dahil sa aking galit noon sa pagwasak ng pag-iibigan namin ni Maria Clara, na kahit ang Diyos ay hadlang sa aking pagkilos at sa aking paggawa. Diyos ko, naway patawarin ka na, Panginoon. Anak, lagi mo tandaan, ang buhay ay hindi lamang palaging masaya. Minsan, kailangan mo saktan para matuto ka. Padre, bakit palagi ako ang pinaparusahan ng Diyos? Hindi kanya pinaparusahan. Ito'y pagsubok lamang. Kasi alam ng Diyos, mali ang ginagawa mo. Salamat, Padre. Ngayon ako ay mamamaalam mo ng Diyos. Ang kayamanan ay siyang naging lason sa lahat ng tao. Ito ang nagpapabulag at nag-uudyok na gumawa sila ng kasalanan. Itago ka ng kalikasan sa kailaliman ng dagat. Kung sa isang banal at mataas na layon ay kailanganin ka ng mga tao, ay natutuhan kang kunin ng Diyos sa sinapupunan ng alon. Ang totoo kong pangalan ay si Juan Crisostomo Ibarra. Sa susunod. Go. Sapagkat nagkumali kayo. Go. Pare. ₱200? Abay, napakalaki naman. Akin lang ang lupa. Hindi kanya pinaparusahan.